Sa tala ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, patuloy na tumataas ang bilang ng mga menor de edad na nasasangkot sa bentahan ng iligal na droga. Ilan sa kanila, ginagamit na runner ng mga ipinagbabawal na gamot. Paano may liligtas sa mga musmos sa kamay ng ilang mapanamantala? Pang-anim sa 8 magkakapatid ang 6 na taong gulang na si Charlene. Hindi niya tunay na pangalan. Sabik sa paglalaro, maging sa pag-aaral si Charlene. Nasa grade 1 siya ngayon at pangarap niya makapagtapos ang pag-aaral para makaaon sa kinalakhang kahirapan. Bata kong ituring. Kaya hindi ko lubos maisip na sa madidilim na iskinitang kanyang dinaraanan, nagkukubli ang isang iligal na kalakarang umagaw sa kanyang kamusmusan. Drug runner o tagakuha, tagatid ng iligal na droga si Charlene. Si Charlene na siguro ang pinakabatang drug courier na nakilala ko. Walang muwa pero napilitang mamulat sa iligal na gawain. Pag inutusan ka ng nanay mo, di ba yung sabi mo yung item? Ano yung tsura ng item na dinadala mo? Plastic. Plastic. Tapos malaki, maliit. Maliit. Mga gaano kaliit? Maliit lang? Anong kulay? Puti. Kulay puti. Alam mo ba yung item na pinapadala sa'yo? Opo. Ano yun? Shabu. Ayon kay Charlene, 3 buwan na nakakaraan na magsimula siyang utusang kumuha ng shabu mula sa mga dealer at dalhin sa kanilang bahay. Siya rin ang inutusang magdala ng mga ito sa mga parokyano. Ang mas malungkot, sarili niya mga magulang ang nag-utos sa kanya sa gawaing ito. Anong sabi ng nanay mo sa'yo? Pumunta doon. Para Kumuha ng... item. Saan mo nilalagay yung item? Dito sa kamay. Sa kamay lang. Anong kapalit ng utos ng nanay mo? Binibigyan kanya ba ng pera? Magkano? 10. 10 piso. Ang perang kanyang natatanggap, ipinambibili raw niya ng pagkain. Sa kabila nito, bakas kay Charlene ang takot sa kanyang ginagawa. Ano yung sinasabi ng nanay mo sa'yo pag inutusan kanya? Nag-iingat. Para Hindi mahuli. natatakot ka ba mahuli? Opo. Eh bakit ginagawa mo kung natatakot ka? Gusto ko magkapera. Mahigpit na ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act ang paggamit at pagbebenta ng anumang illegal na droga. Pero mas nakakabahala, kabilang sa maagang namumulat sa kalakarang ito, ang ilang minor de edad. Talagang dumarami o kaobserba yung mga minor na ginagamit sa pagdadala ng droga, pagbibenta ng droga. Noong 2010, meron na tayong 129 for the whole year of 2010. Sa ngayon, meron tayong na-registered na 101 as of June. Sa pinakauling datos, simula 2003 hanggang 2011, halos 9 na raang kabataang edad 7 hanggang 17 taong gulang ang nahuli dahil sa iligal na kalakaran ng droga. Hindi na raw ikinagulat ni Buboy, hindi niya tunay na pangalan, ang sinapit na nakababatang kapatid na si Charlene. 10 taong gulang pa lamang si Buboy. Bago pa si Charlene, nauna na raw siyang gawing drug runner ng magulang nila. Ano yung pinapaabot sa'yo ng nanay mo? Shabu. Kukuha ako mag-isa minsan may kasama ako. Pag bibigay ko na sila. Pero hindi, kanino mo iaabot yung shop? Nanay. Mahigit 1 taon na raw nakakaraan na magsimula siyang utus-utusan ng kanyang mga magulang sa pagkuha ng iligal na droga. Higit pa niya, paunti-unti lamang daw ang kuha niya. Gaano kadami yun? Mga isa lang. 2, minsan 3. Pagkali mo sila na. Kasi baka daw mawala. Tulad ni Charlene, malaking tulong na rin daw ang ibinibigay sa kanilang pera sa paghatid ng droga. Pag bibigay ko na sila, bibigyan nila ako 10. Babaunin ko. Pero sa kabila nito,
Natatakot si Buboy sa kalagayan nilang magkapatid. Kasi pag nahula ko, walang pambibigay. Umaasa pa rin si Buboy na balang araw, matitigil din sila ng kanyang kapatid na si Charlene sa kanilang gawain. Hanggang makapagtrabaho sila. Sino? Nanay. So pag nakapagtrabaho sila, titigil mo na rin. Hindi ho ba dumating sa punto na parang naawa kayo sa kanya o nakokonsensya po kayo? Nakukonsensya rin ako kasi baka mamaya gayahin, di ba? Kasi nga, delikado nga. Pagka ako kagad dumirekta, delikado. Kaya ginagawa ko ng anak ko. Inamin sa akin ng nanay ni na Buboy at Charlene na si Gina, hindi niya tunay na pangalan, ang paggamit nila sa mga bata para pagtakpan ang kanilang gawain. Sa pagkakaalam ho ng bata, yung 6 na taong gulang na anak nyo, ano ho ba yung shabu para sa kanya? Alam niya, drugs yun eh, masama. Eh bakit po niya ginagawa? Alam, minsan gusto niya rin kasi magkapera eh. Minsan baon, ganyan. Hanggang kailan nyo ho plano na gawin po ito sa anak niyo? Gusto ko na rin huminto, kaya lang walang alam sa akong trabaho. Walang trabaho si na Gina. Sa bentahan ng droga lamang daw umaasa ang kanyang pamilya. Hindi ho ba dumating sa punto na parang naawa kayo sa kanya o nakokonsensya po? Nakukonsensya rin ako kasi baka mamaya gayahin, di ba? Kaya lang sabi ko nga sa kanya, basta wag mo lang gagayahin kasi masama nga yan eh. Sabi naman niya, oo. Basta yung ano lang niya, alam lang niya, bibigyan ko lang siyang pera, ganun. Pagka kada inutos ko sa kanya, tapos inaabot kagad niya sa akin, wala na. Ganun lang. Kasi nga, delikado nga pagka ano eh. Pagka ako kagad numerekta, delikado. Kaya ginagawa ko ng anak ko. Hindi, kasi siya, bata, maliit eh. Hindi siya ganong hulihin eh. Kaya po. Kaya siya ang inutusan ko. Ang paggamit sa mga bata sa ilegal na gawain ay ginagamit umanong pananggas sa batas ng mga sindikato. Sa ilalim kasi ng Section 6 ng Republic Act 9344 o ang Juvenile Justice and Welfare Act, hindi pwedeng ikulong ang isang bata hanggang 15 anyos na nasasangkot sa alinmang kasong kriminal. Makailang beses na ring nahuli ang 15 taong gulang na si Joey, hindi niya tunay na pangalan. Nagsimula siya maging drug runner nung 9 na taong gulang pa lamang siya. Parang nabarkada, tapos bilang ayun, natutunan mo, tapos bilang ginawa ko runner. Kaya naging tulak na rin ako. Ilang ulit man siyang nahuli, ni minsan ay hindi siya nakulong at naparusahan. Kaya hanggang ngayon, nagpapatuloy pa rin siya sa ganitong kalakaran. Hindi naman na natatakot. Dahil? Alam ko hindi pa ako makulong eh. Sa pag-aaral ng International Labour Organization o ILO, kabilang ang Pilipinas sa mga bansang may mataas sa partisipasyon ng mga bata pagdating sa kalakaran ng iligal na droga. Yun yung strategy nila. Pero again, it's not an excuse na we should tolerate such a practice. No? Kasi ang nangyayari dyan, yung pagkatao ng bata ang nasisira at yung kanyang kinabukasan pa. Kung tutusin, ipinagbabawal ng Republic Act 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act ang pagtatrabaho ng mga bata, lalo na kung may kaugnayan sa bentahan ng ipinagbabawal na gamot. Pwedeng kasuhan yung magulang, ang nanay at tatay, doon sa usapin ng child abuse. Criminal act yun. At pwede kang ikulong. Wala rin daw lugar ang kahirapan para depensahan ang pagsali sa mga bata sa kalakaran ng ilegal na droga. In a way, tama na kahirapan ang dahilan, pero it's not an excuse na yung bata itulak natin sa child labor, lalo na yung mga malalang uri na nakakasira talaga sa bata. Kung pagmamasdan wala silang kamuang-muang, nasa kanilang murang edad, tila nilalamon na sila ng delikado at peligrosong kalakaran. Responsibilidad ng lipunan na sila'y iligtas at pangalagaan bago patuloy ang masira ang kanilang magandang kinabukasan. Ako si Jiggy Manicad at itong nakatala sa aking Reporter's Notebook. You are making up a story that you are going to use this money for intelligence when in fact you are using it for a purpose other than intelligence. May I just be allowed to
To invoke my constitutional right to counsel, Your Honor. Taon-taon, 20 bilyong piso ang kinikita ng Philippine Charity Sweepstakes o PCSO. Sa kabila nito, sinasabing lubog ito sa utang at ngayon balot sa kontrobersya. Paano nangyayari ang katiwalian sa ahensyang dapat ay kumakalinga sa mga kapuspalad nating kababayan? Noong nakaraang Mayo, nakilala namin si Denmark, 12 taong gulang. Isang buwan nang nakaratay sa ospital noon dahil sa tumor sa ulo. Ako nga minsan nalulubag din ang loob ko eh. Kasi yung nangyari naman sa kanya, hindi ko rin kasama, hindi ko naman naasahan sa kanya yun. Ako kasi hindi ko inaabot niya sa sarili ko yung ma-hospital pa ako. Oo, sa kanya pa. Matyagang pumila sa tanggapan ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ang kanyang lola para makakuha ng guarantee letter. Ito ang sulat na ibinibigay ng PCSO sa mga humihingi ng tulong na may malubhang karamdaman. Ang guarantee letter na ito ang ibinibigay sa mga ospital. Pero hindi ito nagamit ni Denmark. Hindi raw kasi ito tinanggap ng ospital. Isang pinuntahang ospital ni na Denmark sa ilang pagamutang hindi na tumatanggap ng guarantee letter mula sa PCSO. Umabot kasi sa 3 bilyong piso ang utang ng PCSO sa halos 100 ospital sa bansa. Noong nakaraang buwan, natuloy ang operasyon ni Denmark. Pero ilang araw matapos ang operasyon, binawian siya ng buhay. Kahit yung isang apo ko, natuturoma rin, hindi rin nag-iisip, ayaw din mag-isip. Kasi nga, yan, nakikita ko madaming pumipila. Lalo doon sa ospital, maraming pumipila na hindi naman nila alam, hindi na siya mabubuhay. Araw-araw kumikita ang PCSO ng 48 hanggang 50 million pesos mula sa loto at sweepstakes. Noong 2009, halos 20 bilyong piso ang kinita ng ahensya. Kaya nakapagtataka kung paano nabaon sa utang ang ahensya. Sa 3 sangay hinahati ang kita ng PCSO, ang operating fund, ang prize fund at charity fund. Araw-araw 10 hanggang 11 milyong piso raw ang ginagastos ng PCSO sa medical assistance. Ang pondong ito, isa ngayon sa mga sentro ng kontrobersya. Una, para saan ba ang pera ng Philippine Charity Sweepstakes Sa mga nakalipas na Office? araw, sunod-sunod na naglabasan ang mga di umano'y katiwalian sa PCSO. Could appear, mayroon ding mga donasyon sa ibang religious organizations. Ayon sa Commission on Audit Report noong 2009, mayroong 6.9 million pesos mula sa charity fund ang ibinigay sa mga obispo para sa kanila umanong service vehicle. Sa mga checking ipinakita ng PCSO, pangalan ng ilang obispo ang nakalagay. Itong mga sasakyan ito talaga namang hindi for public use, kundi para sa private na paggamit lamang ng mga tumanggap at ito ay labag doon sa mga panuntunan ng PCSO. Palagay ko dapat lamang na aminin yung pagkakamali, no? Be sorry for it at ibalik. Sa charity fund din nagmumula ang ipinambibili sa mga ambulansyang ipinapamahagi ng PCSO. Maging ito, balot rin ng kontrobersya. Ang mga ambulansya ng PCSO ipinabigay daw ng libre sa 65 governors at sa 29 congressmen noong 2005 hanggang 2009. Isa na namang propaganda yan na parang pinapalabas nila na ang mga nabigyan lamang po ng mga ambulansya o kaya mga gamot ay yung mga request ng mga politiko na malapit sa dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Habang marami ang nabahagi na ng libre, ang ilang bayan naman hanggang ngayon hirap pa rin makakuha ng ambulansya mula sa PCSO. 1996 pa nang ibinigay ng PCSO ang ambulansyang ito sa bayan ng Pangil, isang 4th-class municipality dito sa probinsya ng Laguna. Pero dahil sa maraming sira at dala ng kalumaan nito, hindi na ito napapakinabangan. Malimit po pagka yung titirek. Tatawagan ko yung isa, pag hindi naman ho aplikable, pinagbibiyahe ko na lang po yung pasyente.
Bukod sa prize fund at charity fund, ang natitirang 15% mula sa kita ng PCSO ay inilalaan sa operating fund ng ahensya. Dito kinukuha ang ginagastos para sa public relations gaya ng patalastas. Pero lumalabas na aabot na sa 1 bilyong piso ang utang ng ahensya sa mga patalastas o advertisement. Sa isinagawang pagdinig ng Senado noong nakaraang linggo, nabulgar na ang dating PR manager ng PCSO na si Manuel Garcia. Di umano'y tumanggap ng 40% kickback mula sa mga advertising placement ng ahensya sa radyo, TV at print. At kung totoo ang mga lumabas sa pagdinig, kwenta ng mga senador, baka daw umabot ang halaga sa mahigit 1 bilyong piso. I'm not supposed to be here right now upon the advice of my doctor. Although I know there's a complaint already against me for graft, may I just be allowed to invoke my constitutional right to a counsel, Your Honor. Sa operating fund din, kinukuha ang intelligence fund. Ayon sa aprobadong budget allocation ng PCSO, limitado lamang sa 5 milyon kada taon ang intelligence fund ng ahensya. Nakasaad din dito na ang chairman at general manager lamang ang makapagpapasya ng paggagamitan ng pondo. Hindi na ito kailangang aprubahan ng board member ng ahensya. Pero dito raw nagsisimula ang katiwalian. Napakaliit nung check and balance dito. Dala niya na yung rekomendasyon sa presidente, sign, labas na ng cheque. Ganun kabilis. Sa investigasyon sa Senado, lumalabas na 325 million pesos ang nailabas na pondo mula sa PCSO sa loob lamang ng 3 taon. 75 million pesos noong 2008, 90 million noong 2009, at 160 million pesos noong 2010. Bumili po at nanguha po kami ng mga relief goods nung panahon ng Ondoy. Yun po yung usual na ginagamit namin sa paghabol sa mga text scam. Kaya nga po yung mga nag-ano po ng Saan yun? Saan? Sandali lang. Yung- You are making up a story that you are going to use this money for intelligence when in fact you are using it for a purpose other than intelligence. Ang pamunuan ng PCSO ay may karapatan na ilipat yung mga pondong kanila munang itinilaga sa isang purpose o sa isang programa o proyekto para magamit sa mga ibang proyekto. Habang mainit na pinagtatalunan kung sino ang may gawa ng ilang katiwalian sa ahensya, mahalaga raw na makapagsagawa ng pangkalahatang reforma sa sistema ng PCSO. Ipasok sa national budget yung PCSO earnings, lahat. At i-disburse ito in accordance with national budget priorities. Nang sa ganun, walang lost money. Unang-unang ginawa namin, pinaghiwa-hiwalay namin yung kanya-kanyang pondo. Hiniwalay namin yung prize fund, hiniwalay namin yung charity fund, hiniwalay namin yung operating fund. Ahensyang takbuhan ng maraming nangangailangan, sandigan ng marami nating kababayan. Wala dapat puwang o lugar ang mga alegasyon ng katiwalian. Sa mga pagkakataong nangyayari ito, dapat mapanagot ang lahat ng nasa likod ng paglulustay o pagkamal sa kaban ng bayan. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook.